Welcome! Isa na namang moto camping adventure na ating susubukang gawin. Halika at alamin kung anong level ng adventure ang meron tayo. At kung saan nga ba tayo makakapag-set up ng moto camping sa gitna ng malawak na kagubatan at kabundukan. Baka, pwede tayo dito magsaing. Siyempre, nariyan lagi ang higher level of challenges. Huwag na nating patagalin pa. Halika at samahan ako. At ito, ang aming adventure. Good morning world, once again, isa na namang napakagandang umaga mula rito sa lumang City Hall or let's say munisipyo ng bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Sa biyahe na ito, samahan niyo po ako kasama ang aking kapatid si Elms Motor. Kung ako ay Eli Motor, siya ay Elms Motor. Di natin alam kung ano maging level ng ating biyahe this day, kung gaano kahirap, pero nung pagpunta pa lang namin dito dahil basa ang daan, mahamog, umulan daw ng malakas kagabi, ay talagang madulas nga naman ang daan. So hindi natin alam ang mangyayari, pero tutuloy natin to. Actually late na yung take off namin mula rito sa Cayapa hanggang tayo makalusot ng Imugan, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Let's go. Mga kaibigan, kami ay nagtataka kung bakit nga ba dito na ipatayo ang dating munisipyo wherein napakalayo niya sa bayan ngayon, o yung lugar kung saan nakatayo ngayon yung bagong munisipyo. Malayo siya pero di natin alam kung anong dahilan, pero feeling ko dahil ito yung isa sa pinaka-peak sa part ng Cayapa. Di ko alam kung anong taon inilipat ang munisipyo ng Cayapa doon sa panibagong position niya ngayon or sa location niya ngayon. For your information, ito palang Cayapa ay nakuha sa dalawang salita. Yung Calabaw tree or Calabaw, which is a native tree na ang ibig sabihin ay orange. Then Yapa, which means valley. So kung i-coin mo yung dalawa, pagdugtungin mo, ito ay nagiging Orange Valley. Yun ang ibig sabihin ng salitang Cayapa. At for your information, itong Cayapa pala ay part ho siya ng Pangasinan. Bago siya maging Nueva Vizcaya at bago siya naging Benguet. Ganun katindi yung history nito. So 1901 hanggang 1904, ito ay part ho ng Tayug, Pangasinan. Hanggang sa 1915, ito ay binawi ulit at naging part ho siya ng Mountain Province, which is ngayon ay Benguet na. Pagkasapit ng 1915, ito naman ay naging part na ng Nueva Vizcaya. Tuluyan na siyang naging part ng Nueva Vizcaya. In courtesy of Harrison, yun. General ba siya? Di ko maalala yung kanyang pangalan. Ganun yung history ng bayan na ito. At kaya nagkaroon ako ng interest na daanan itong mismong old munisipyo dahil nga ganun yung kanyang history. Napaka gandang pag-aralan.
Tira! Uy! Ito na nga. Tanggal na yung side mirror natin. Oh, wala na. Mula na pa. Ha? Ulan na. Yan nga eh. Patay. Sabi ng sarili ko, suko na, pero may natitira pang laban eh. Tuloy pa rin. Sa ngayon tuloy pa rin. Sinabayan ng ulan eh. Hindi namin nakalain. Walang nagawa yung bagong gulong. Basta putik. Wala talagang laban. Sige, kaya mo yan, Ellie. Oh, gusto mo yan eh. Tapusin mo. Kanya-kanya kami ni Otol. Walang tulungan. Kanya-kanyang diskarte. Alsa sa dulo. Ako naman ang nauna ngayon. Mas mabigat yun sa kanya, bajay. Maganda na rin ito, ensayo. Ensayo sa katawan. Para paminsan-minsan mapapump mo ng maigi ang iyong puso. Nang sa gayon makadaloy ang dugo sa mga dugong nananalaytay sa ating ugat. Grabe. The best na ensayo, physically, mentally, pero nakakapagod. Tayo. Op. Grabe.
nabitin ako. Yeah. Ganda na sana ng tirada ko eh, nabitin pa. Sa tuktok na ba tayo? Nasa tuktok na sana para matapos ng kaibangang ito. Uy, what the? Wala na yung camping, nagiging extreme muddy adventure. Alanganin ka dyan, pag nalaglag ka sa gitna, wala na, stuck ka na. Kaya banat ng banat. Kaya ng motor eh, problema yung gulong natin, walang kwenta sa napakaputik na yan. Ang putik! Nasa tuktok na yata kami kasi puro ano na yan, fern. Yeah. Tapos pag nabitin itong badya, pag bitin nitong badya, bitin na rin ako. Wala stick. Ha? Anong nasira? Nag-wild? Kable? Putol? Ingatan mo yung motor mo, pambira ka. Nasa gitna tayo ng kawalan. Banata mo ng banatan kasi. Wala nang isip-isip ba? Don't think, just do it. Ha. Sarap dito magmotor kung summer mga kapatid. Nyari Natumba. Pambira ka, lapitin mo sa ano, mga ganyan. Ha? Binabaan na, dahan-dahan tayo kaya. Huwag nang babaan, tirahin na natin ang tirahin. Don't think, just do it. Parang yung ano no, The Marvels, tama ba? Ay, Maverick pala, Maverick. Don't think, just do it. Don't think it, son. Just do it. Buti na lang may dalang tsokolate itong kapatid ko. Yan o. Imported pa yata eh. Alas 3 na ng hapon. Umalis kami ng Kayapa mga before 12. Pero ganun lang nangyari. Umuulan, lang kami. Wala pa kami sa 1/4 ng ruta. Pero lalaban namin ito. Buti na lang may tsokolate. Bigay yata sa kanya ng estudyante niya rin.
yung kapatid ko, si Elms Motor. So labanan natin to, tuloy. Yan nga sana ang iihawin namin, no? Talong tapos tuyo. Kung makahanap kami ng mapagkampuhan mamaya para lang makapagsaing, para pananghalian. Kaya yung mga gustong sumama sa mga rides ko, talagang ganito, dapat willing kang magutom, matrap sa mga ganitong area. Kaya minsan pinipili ko talaga yung sinasama ko pag ganito ang ruta. Pero darating din tayo sa part na pwede tayong magsama kahit marami. Dulas. Daanan ng baka. Op. Okay. Nabangga kita yung telescopic, tumama sa gulong. Diretso muna. Dapat di ko siya sundan agad para yun, para di ko siya mabangga. Walang kwenta preno mo dito eh. Huwag kang dumula sa harap. Isa sa teknik ko kung bakit medyo nababawasan yung takot ko pagka nagda-downhill ako, lalong ganitong dulas, ay sinasabayan ko ng pagbablog, pagkukwento, para yung isip ko hindi nakafocus doon sa dulas ng kalsada or doon sa hazard na makikita mo. Parang yung mga piloto hindi nakafocus doon sa mga hazardous na pwedeng sagiin, kundi doon sa kalsada talaga. Ganun din naman ako, nandun ako sa sinasabi ko, yung thought ko, yung isip ko nandun sa sasabihin ko. Kaya tuloy lang ang takbo, medyo nababawasan yung takot ko. Sa akin lang yun ha. Panibagong basag. Masama nito yung kasirola. Patulong Amer. Tayo lang muna. Okay lang yung salamin, wag lang yung kasirola mag yupi. Ogo, okay na. Dalawa na, basag ulit. Kasi naman hindi tinanggal. Ay, nako. Lagi na lang tayong nababasagan ng salamin. Walang katapusang basag ng salamin. Ay nako. Yeah. So ayan na, nandito na tayo. Supposedly diyan kami lusot doon sa tinuro ni Sir Brian. Kaso dahil gusto namin makita yung old municipal ng Kayapa, pinili namin dito, at saka mas mahirap talaga dito. Kaya ito yung umubos ng oras namin, tatlong oras. Kita nyo naman yung hirap. So dito tayo. Ayan, habang kami ay nakikipaglaro sa putikan, nakakita kami dito ng kayumang crab. Tingnan mo, kakaibaw. Wow, crab na luto. You know, wow, kasing laki siya ng lente ng GoPro.
para magkaroon lang kayo ng ano, uy uy Amilong Labeng. Yan, yung school nandyan. Hindi tayo makapagpalipad ng drone. Nanghihina na kami. Mag alas 4 na, wala pang kain. Andito na kami sa area na plano ko. Ito yung plano ko na pagkakampingan namin, pine woods o dito sa mga pine trees. Kaso ganito naman ang nangyari, alas 4 na, running to 5 na, so maulan pa. Kaya pagdidesisyon na namin, uwi na lang kami, diretsuhin na namin ito, tatawirin na namin. Talagang di na kaya dahil pagod na. Survival ang nangyari ngayon, parang yung backdoor namin ni Direk Gino. Pero yun talagang plano, backdoor talaga yun eh. Ito kasi camping ito, pero palpak ang nangyari. Hindi natin magagawa. Ang galing ng bayabas nito eh. Ang liit-liit niyan mga kapatid oh. Pero namumunga. May mga bagay na akala natin, ang liit-liit natin, parang wala tayong kwenta. Pero di natin alam na doon pala talaga tayo nilagay ng Panginoon. Tapos doon tayo mamumunga. Doon tayo lalago ano. Kaya kung anumang posisyon mo, anumang kalalagayan mo sa oras na ito ay baka dyan ka talaga nilagay ng may likha. Ano? Balik na naman. Talaga. Hirap na hirap ka na nga. May madaanan ka pang ganyan, tai. Hi! What Hi, bigla na naman ako natawa. Sarap-sarap mag-stay sa bahay. Pinili pang mag-adventure. Adventure pa more. Tapos puro hirap. Hindi naman kami nagre-reklamo. Nag-i-enjoy kami actually. Nakakatawa lang. Dito na naman tayo. Ipit na naman tayo sa
Mas maganda sana ito kung tanghali tayong nadaan. Kaya lang alas 5 na, magdidilim na, wala na, hindi natin makita. Yan o, breathtaking sana. So camping gone wrong. Ang daan dito, dan lang natin itong mga bakas. Pag ang daan hindi alam, sumunod sa bakas. Bakas yan eh, madilim na mga kapatid. At least may nakita na tayong village dyan sa baba. Ang punteriya kasi natin yung Unib, barangay Unib ba yun? Cafe na yata yun. Oh, what yeah. Hindi ko sinukuhan to dahil may kasama ko eh. Hindi nga tayo sumusuko minsan na mag-isa. Ito pa kayang may kasama ka na. Yan o, village yan sa baba. Kita nyo ba? Kaya ako eh, nabubuhayan na ng loob. Kahit mahirap ang daan, daan na ng baka to eh. Hindi naman daan ng motor. Mga nagma-mountain bike, kayang-kaya ito. Bubuhatin mo lang yung bike mo eh. Motor, lalo kung pabalik ka doon sa pinanggalingan natin, abay, para kang kumuha ng bato na pinukpok sa ulo mo. Kaya maganda yung ruta namin na galing ng Kayapa papuntang Imugan. Kaya mo yan, crossover. Sino nagsasabing pangit ang crossover, ha? Pangit lang itsura nito at hindi lang komportable sakyan, pero malupit ito. Suzuki, baka naman pag-reviewin nyo ako ng inyong mga ano tawag nito, mga pang trail na motor. Baka mapanood nyo ito, dadalhin ko rito. Patunayan natin na malakas ang Suzuki. Galing na ako sa ibang brand mga kapatid ha. Kung babalikan yung video ko sa Motozar, Motomaster, for your information, tayo ay may 3 YouTube channel. Kung babalikan nyo yung Motomaster, makikita nyo doon yung mga anong motor ginamit ko dati at yung mga ruta ko. Pero ito Suzuki, dito ako napapako ngayon. Iba ang iba. Yung bago nyong crossover, pasubok nyo sa akin, ingatan ko naman eh. Pero pagdaliin natin yung mga bush lang yan eh, damo lang yan eh. Pero ito hindi kaya, lalim na yan eh. Pero wala, don't think, just do it. Pero I want to get, kukuhanan ko ng ano yan, ng shot. Sayang eh, para makita nyo naman yung prinsipyo ko na don't think it, just do it. Don't think it, just do it. Don't think it, do it. Do it, do it. Do it. Do it. Uy, uy. Putik pang banggayin yung aking crossover. What a very wrong turn. Lagot ka ngayon. Wah, sumayad. Ay, okay. Kayup-yupi na yung ating kasirola.
sinibak natin ang madilim itong trail na naman naulit na naman yung nangyari sa amin ni Brother Gino Wah. Uy, grabe yung mga baka pasaway sila mga pasaway oy, mamaya mabanggaan nyo kami, kakasuhan ko kayo. Reckless imprudence resulting to injury. Sumusunod yung mga baka mga bakang pasaway. Ang ganda sana rito, panoramic boy, kaso wala, madilim. Mga bakang pasaway lalaro kami yugtal na kayo, madal talaga, mangluloko kayo. Ayan na, nakikita ko na sa baba yung waiting shed, tapos simentadong daan papunta Santa Fe. Ayan na sa wakas ito na, yan, simentado, waiting shed. Balik tayo ng Bahagya, try natin ito, baka pwede tayong magsaing. Ito, waiting shed. Alanganin na tayo na pagbaba kasi namin kanina, nakita natin tong waiting shed, pwede tayo dito magsaing. Andito na kami sa Barangay Cabalatan. I don't know kung anong part ito, Cayapa ba or Santa Fe, Nueva Vizcaya na. So we decided na hindi na lang magluto, diretso na lang kami, uwi na papunta Imugan, then baba papunta San Nicolas. So gabi na, wala na akong mapapakita sa inyo, pero on the go pa rin ang biyahe natin. Tingnan natin kung makakalusot talaga tayo ngayong gabi hanggang sa Imugan, pauwi ng Pangasinan. Mga kapatid, nais ko palang pasalamatan si Piggy Bite. Salamat sa iyo kapatid, sa iyong pag-sponsor sa ating gulong. Naka dual sports na tayo. Maraming salamat. At sa mga kaibigan natin, sa mga new viewers ko, please, kung bago ka pa lang at di mo pa napanood yung mga previous videos natin, pwede mo balikan. And please subscribe to my YouTube channel and like this video. Kung nakarating ka sa part na ito, solid ka, please palike naman po ng aking video. And of course, subscribe to my YouTube channel, LM Motor. Ito Imugan, dalan nga pa Imugan. Naubusan siya ng gas, nakabili naman kami ng gas doon. Hindi ko na binidyo dahil motor na lang ang makapagsasabi kung gaano kahirap yung daan. Dito na kami sa Imugan as of 11:28. Imugan. Ayan, going to Maliko na. Marami pa tayong babakbakin. Maliko tapos baba ng San Nicolas. Ayan si Elmer solid na kasama. Siya yung bumuhat ng motor niya. Wala kaming tulungan, kanya-kanya kami diskarte. Ako dumidiskarte, siya dumidiskarte rin. Yan, mga kumuno yung mga pasukan namin. Ang best din kaligaw-ligaw. Yung bigas sa kasirola hindi nagalaw, wala pang kain mula tanghali. Biscuits lang, tubig. Ang tanong, ulitin pa ba natin ang ganitong adventure na pinapahirapan natin ang sarili natin? Kung ano-anong binabackdoor natin, kung ano-anong pinapasok nating ruta, ulitin pa rin natin. Dito tayo masaya eh. Thank you kung nakaabot ka rito sa video na ito. At hindi na namin na-document yung mula alas 6 hanggang alas 11 na pagbabakpak namin. Grabe, significant experience.